Hello, hi mga Nay! So, ito na nga po yung part 2 ng aking Operation Linis ng Bahay 101. So, kung naaalala nyo nga sa part 1, di ba naglinis ako ng kwarto? At naglagay ng mga wall bricks. So, yun yung pinaka day 1 ko. Itong day 2, halos wala talaga akong nagawa kasi medyo napagod ako ng very hard dun sa part 1. Tanghali na ako nagising, kaya nga ito't nagsibak muna ako dahil nga wala na kaming butane. Siyempre, kailangan muna natin magluto, kaya nga kailangan muna natin ng panggatong. Buti na nga lang at merong napulot si kuya na mga maliliit na sanga na siya nga sinisibak ko ngayon kasi yung medyo malalaking kahoy na nakuha namin hindi ko nga masibak dahil wala pa ako ganong energy ng mga oras na to. At nung nakapagsibak nga ako ng saktong pangluto lang namin para sa umagang yon, nagligpit nga muna ako dito sa may kusina namin. Kasi naman tignan nyo, yung labahan palang gabundok na. Kung napanood nyo nga yung part 1 ng video na to, talaga namang napakadumi. Kahit ako nung nakita ko, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa Buti na nga lang at kahit pa paano, hindi nga ako nilayasan ng sipag ko at nakapaglinis nga ako sa kwarto. Tapos nakapaglagay pa ako ng wall bricks kaya medyo maliwalas yung kwarto namin. So kagaya nga ng sabi ko, kapag meron ka maliliit na bata, napakahirap nga i-maintain yung paglilinis kasi nga napakadali lang nilang maglagay ng mga dumi ulit. Yung tipong ang tagal-tagal mo nilinisan tapos ganun lang kadali madumihan. Oh no! Pero, Diyos mio, mapapakamot ka talaga sa hindi makate. Dito nga pala sa part na to ng bahay namin butas yung bubong kaya pumapasok yung mga dahon dito sa loob. Kaya kung mapapansin nyo halong dahon nga at saka mga papel-papel yung winalis ko. Pero at least kahit paano kita nyo naman diba yung improvement, nalinis ko na rin. Yung tipong nalinis mo na yan kapag pumasok yung mga bata ay nako, asahan mo meron na naman dumi. Pagkatapos ko ang nalinisan dun sa may kusina namin, bumalik nga ako dito sa mga kahoy para nga sibakin itong mga malalaking kahoy. Kasi naman kapag kayo mga maliliit lang na sinibak ko kanina yung aasahan namin, maya-maya nga mawawalan na rin kami ng panggatong gawa ng itong mga kahoy na to hindi naman nagbabaga. Kaya nga pagka naggatong ka, maya-maya lang yung kakasoksok mo kasi nga kapag ka umapoy siya, abon na agad, hindi naman siya nag-i-stay ng baga pansamantala. Hindi katulad kapag kayo mga magaganda at matitigas na kahoy yung ginamit, kahit nga yung baga lang nila, nakakaluto na nga ng pagkain. Pinush ko nga maubos lahat ng mga kahoy na yan para mailagay nga dito sa aming kalan. Ang kaso hindi nga kinaya ng powers ko kaya meron pa na iwan mga ilang pirasong malalaki na hanggang ngayon naandyan pa rin. Nako, hindi ko talaga kayang sibakin Anyway, yan nga yung day 2. Katulad nga ng sabi ko, wala nga ako masyadong nagawa. Kaya naman fast forward tayo kinabukasan, wala pa rin ako nagawa. Ang hirap nga kasing i-kondisyon ng katawan kapag kayong sobrang pagod na pagod talaga. Kaya ito na nga lang ginawa ko, nagwalis na nga lang ako sa buong paligid. Sumurrender na nga rin yung aking walis tingting. Kaya ito nga't nanghiram na nga lang ako kay mama ng walis. Kasi kung hindi ko palilinisin to, Diyos mio, mapagkakamalan ng wala nakatira dito sa bahay namin. Hindi rin ganun kadaling magwalis dito sa amin kasi nga medyo malawak din yung walisan. Opo, yung palibot ng bahay namin talaga napakalawak kaya kung mag-isa ka lang na nagwawalis talaga namang nakakapagod. At kung followers ko kayo mula pa dun sa Monatas Daily, talaga namang malalaman nyo kung ano yung struggle ko. Minsan talaga inaabot ako ng kalahating araw para lang sa mga walisin. At fast forward na uli kinabukasan, Diyos mio, day 4 na. Eto nga at ininat-inat ko na yung aking katawan at nagpakain na nga ako ng mga manok at saka ng mga pato kasi si kuya na Macau. Bala ko ngayon ay maglaba. Ewan ko lang kung matutuloy nga ako sa paglalaba. Ewan ko nga ba kasi pagdating sa usaping paglalaba, yung sipag ko hindi ko mahanap-hanap. Tignan nyo naman, ilang araw na nakalipas pero hindi pa rin ako nakakapag-umpisang maglaba kahit na ang alam ko, tambak-tambak na sila. So after ko nga mapakain yung aking mga alagang pato at manok dumiretso nga ako sa pag-iigib. Nire-film ko nga ulit itong aking igib serye kasi yung dati kong video nito naandun pala sa page kong Monatas Daily na nahak. So para aware yung mga bagong followers ko dito sa aming iniigiban, ito at ipapakita ko sa inyo kung gaano kalayo at gaano katarik yung aking pinag-iigiban at kung nakakailang balik ako dito para nga mapuno yung mga lalagyan na namin ng tubig sa bahay. So kapag ako nga lang yung naan dito sa bahay, ang nilalagyan ko lang yung drum namin. Kasya na dito, yung palagi kong dalan 2 timba at 2 galon. Kapag napuno ko yung drum, babalik naman ako dala tong 2 timba at 2 galon para nga gagamitin ako sa paghugas ng plato at paglilinis ng bahay. Kasama ko nga pala si Kuya Buwan dito kasi siya yung tagahawak ko ng camera at tagapindot. Kaso nung nangangalahati na kami at malapit na kaming matapos, nako, iniwanan ako at pagod na daw siya. Yung pag-iimbak pa lang ng tubig sa drum yan at saka yung panghugas at panglinis ng bahay. Paano pa kaya kapag ka naglalaba ako, isipin nyo kung nakakailang balik ako mag-igib para nga lagyan yung washing machine. At kung nakakailang balik din akong magbabaakyat, dala-dala yung mga damit na banlawin. Kapag nagbabanlaw pa naman ako, ayoko yung pa isa-isang timba lang yung dala-dala ko. Gusto ko dala-dalawa para madaling matapos. Kaso minsan yung tubig hindi nakikisama lalo pag umaga. Kaya kung napapansin nyo, halos sa gabi talaga ako nagbabanlaw kasi nga wala akong kaagaw sa tubig. Tapos medyo malakas yung agos ng tubig kapag gabi kaya nga madaling makaipon. Kaya pinagtsatsagaan ko talaga matapos nga lang yung mga labahin. Ang kaso nga lang ngayon, wala pa ako nauumpisahan. Diba, dinaan ko lang kayo sa kwento pero ito't nakauwi na nga ako ng bahay.
Anyway, after kong mag-igebe, hindi ko pa nga rin nahanap yung sipag ko sa paglalaba, kaya dumiretso nga ako dito sa garden para magbuwas-buwas ng mga damo. O diba, yung sipag sa garden nahanap pero yung sipag sa paglalaba hindi. Ayan nga pala yung mga pinapatuyo kong seeds na galing dun sa mga gulay na nabibili ko sa palengke katulad ng kamatis at saka ng bell pepper. So nagpapatuyo na nga ako ng mga seeds para nga maipunla ko sila. Ang kaso nga yung pagpupunlaan kong lupa hindi pa nga prepared. Kaya yun nga muna yung aabyarin ko ngayon. Actually sa totoo lang, hindi ko na nga malaman kung paano ko hati-hatiin yung oras ko sa mga gawain sa bahay. Hindi katulad kapag ka naandito si Bossing, talaga namang meron akong katuwang sa mga gawain, lalong-lalo na sa pag-iigib. So ayan nga katulad na nakikita nyo ay yung mga dati kong tanim, ayan at nagsipagtuyuan na nga. Hindi na kasi talaga naasikaso mula nung umalis si Bossing kasi nga wala akong taga-igib. Hindi rin naman masyado nag-uulan ito mga huling buwan kaya naman ayan, talaga namang napabayaan na sila. Kaya ngayon sisikapin ko ang mas mapaganda pa yung aking garden. Inubos ko nga muna yung kape ko at tumulala muna saglit dito sa Gedli kasi naman ng mga oras na to ay kakagising ko nga lang. Sinabayan kong matulog yung mga bata kasi nga yung katawan ko kapag ka napagod ng isang araw Diyos mio, yung kapalit 3 araw na nakahilata. Hindi naman totally nakahilata, nakakagawa pa rin naman kaso nga pa isa-isa lang. Ayaw ko rin naman kasing pilitin yung sarili ko na gumawa kahit na hindi maganda yung kondisyon ng katawan ko kasi natatakot din naman akong biglang tumagos sa pader. Aba, mahirap na, malilit pa yung aking mga bulengge. Anyway, nung naubos ko nga yung aking kape, inumpisahan ko na nga agad tong paglilinis ko kasi baka pag mamaya ko pa inumpisahan bigla na naman yung umatake yung aking pagkatamad. Diyos niyo, wala na namang mauumpisahan. Napakahirap kasi talaga minsan kapag naglalaban yung utak mo at saka yung katawan mo. Yung tipong gustong-gusto pang gumawa ng utak mo kasi ang dami yung pang naiisip na gawain pero yung katawan mo ayaw namang kumilos. Oy, alam ko, struggle din to ng ibang kananayan dito. Yung tipong kalaban mo yung sarili mo. Anyway, pinush ko na ngang linisan tong space na to para nga sa aking taniman kasi nga gusto kong ma-motivate yung sarili ko na oy, aling munang sipagan mo pa kasi may nakatiwangwang na lupa, sayang. Kasi noon, ng mga gantong panahon, maka noon naman no, last year pala, nung mga gantong panahon ang dami ko ang tanim, merong talong, okra, sili. Hindi ako masyado nag-iisip ng uulamin kapag ka walang panglaot kasi nga meron naman akong garden. Kaso ngayon, ewan ko ba sa sarili ko, parang napapaguran ba ako yung gusto ko lang munang magkaroon ng time yung katawan ko para mag-recover sa mga bagay-bagay. Alam mo yung tipong wala ka namang ginagawa pero parang pagod na pagod ka. Ang hirap talagang kalabanin ng utak, ano? Feel nyo din ba? Kala ko sana dito ay bibili ako ng mulch film para kahit hindi ako masyadong makakapagdilig maging moist nga yung lupa. Napanood ko nga kasi sa YT, doon sa mga nagko-content ng mga pagtatanim mas maganda nga yung may mulch daw. Kaya susubukan ko ang bumili kahit na medyo mahal. At finally, ito na nga pala yung aking nalinis. Hoping na sana hindi ako alisan ng sipag ko para malinis ko nga ng buo ito. Medyo malaki na naman kasi ngayon nasasayang kong space. Gawa ng wala na naman nga akong nakatanim. Medyo paggabi na din kaya hanggang dito na nga lang muna itong aking video. Pipilitin kong mataniman to agad para ma-share ko din sa inyo. Anyway, maraming salamat sa iyo kung nakaabot ka nga sa part na to ng video ko. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa iyong panonood.